Hi guys, so let's see what can we see on today's collective love reading, okay? Collective love reading for today. Okay, sanctuary. So, sa nakikita ko dito, nagre-relax kayo. Baka nagki-cleanse kayo. Gusto nyo ng bagong energy. Gusto nyo ma-refresh. And pagdating sa connection nyo, may mga gagawin kayong actions. Ayan. So, siguro, magde-date kayo ng person mo, ganun. Or, basta may gagawin ka dito. And may malalaman ka din dito na katotohanan na makapagbibigay sa'yo ng freedom. Alam mo yun, parang mabubunutan ka ng tinik. Ganun yung nakikita ko. Parang may mabubunyag na katotohanan. Like, parang nakahinga ka ng maluwag. Ganun. Tingnan natin. Love reading para sa mga collective. Guys, paalala lang ha, hindi lahat ay makaka-resonate. So, take what resonate and leave what doesn't. And don't forget to hit like and subscribe para updated kayo sa videos na i-upload ko. Sa mga gusto magpa-private reading, message na lang ako sa Facebook or sa Instagram na sa description box below. Pero lalagay ko na rin siya sa comments kasi may mga nagtatanong eh. Okay, love reading ng collective. Okay, so sa nakikita ko dito, ikaw or yung person mo parang nag-explore pa, and sa nakikita ko parang tahimik lang kayo, ayaw nyo masyadong magsalita or minimize lang yung mga minimal lang yung mga sinasabi nyo. Parang nag-aalangan ka din kasi may paparating na celebration, magsa-celebrate ba kayo ng anniversary or may mga magbo-birthday dito. Ayan, so may nakikita naman ako na improvement na parang improvement sa communication. May pag-travel din. Ayan o, may bagong nagkakagusto sa'yo. Ayan, bagong tao. Ayan, siguro, mabait tong taong to. Tingin niya sa'yo, pamilya, ganyan, or pamilyadong tao siya. Basta may nagkakagusto sa'yo. Ayan. So, tingnan pa natin ang ipapakita. Saan ba yan? Collective love reading. Oops. Love reading para sa mga collective. May nakakausap ka ngayon na bagong tao. Parang nababaling yung attention. Okay. Love reading ng mga collective. Tingnan natin ano yung papakita. Nafe-feel ko yung may mga nakakausap dito or bagong tao sa buhay nila. Mabait itong taong to. Masaya siya pagkausap ka, ganun. Mabait din siya. Gusto ka niya. Tingnan natin. Love reading ng mga collective. Okay. Okay. So, nakikita ko dito, itong taong to, gustong-gusto ka niya. Hindi ko alam ito kung yung bagong tao to or yung past mo. Tingnan pa natin. Mamaya i-clarify natin. Gustong-gusto ka niya, pero sobrang complicated daw ng sitwasyon nyo. Nasasaktan niya kasi gusto niya mag-offer sa'yo. Pero, parang may pumipigil, ganun. Parang, may involved na third party din. It's either meron siya someone from the past or marami siyang options.
Ayan. Ayan o, dalawang tao talaga yung involved sa'yo. And yung isa talaga involved din. Nakakatawa. eh, sa lahat, so, ganito. Kung yung person mo may option, sa nakikita ko, ikaw yung pinakagusto niya. Parang hindi siya masaya dun sa kasama niya ngayon, kung someone from the past. Or kung marami siyang option, ikaw yung pinakagusto niya. Ikaw yung nakikita niya ng potential. Like, basta ikaw talagang gusto niya. Conflict lang eh. Ayan, may third party. Ako nasisense. Baka ito yung madidiscover nyo. Ay, teka lang, tingnan pa natin. Mali. Natin, it's ako. Love reading ng collective. Ayun, pares, dalawang beses lumabas yung Three of Swords. And sa nakita ko, may pag-aantay, may pagbiyahe nakikita, may conflict lang. Magkalayo ba kayo nito? Or yung isa, nakakonect mo is malayo. Or pareha silang malayo. Iniintay ka nitong taong to. Para pag-aantay lang, ganun. Nanapan natin, love reading ng collective. Crossroad. Ayan. He or she is in a crossroad. Hindi niya alam kung anong pipili niya kasi may involved na iba eh. It is someone from the past or marami siyang option. Nag-hesitate siya. Pero kung ako yan, kung gusto mo ako, bakit di mo kaya i-pursue? So sa ganito, baka kasi nai-intimidate siya sa'yo. Like, baka mas yung strong yung personality mo, mas may kaya ka sa kanya, ganun. May mas ibubuka ka siya, parang wala lang, parang simple lang, ganun. So tingnan pa natin. Love reading ng collective. Ayan, no? So, ano ba to? Magkalayo kayo. At may pagbiyahe, may mga nakikita akong mag-ayos sa mga documents, may pag-uusap kayo, siguro about sa papeles or contract. And sinikita ko baka iba dito yung person nyo sa ship ng tatrabaho or kayo. Or magta-travel kayo like through like waters. May pagbabago akong nasa-sense sa connection nyo. Yan na pa natin. Love reading ng collective. Ayan no, sabi ko na may conflict. And sa nakikita ko, parang nahihirapan din tong taong to. And siguro busy din siya sa work. Baka yun yung third party na traumatically baka sa trabaho. And yun yung nagiging conflict is yung career niya baka hindi masyadong okay. Ayan no. And parang nalulungkot itong taong to. Baka nagkakasakit. Ayun. Pero nakita ako na may message na parating. Baka mag-usap kayo or siya mag-message sa'yo hindi mo inaasahan. And very passionate tong taong ito sa'yo. Alam mo yun. Tingnan pa natin. Parang napapagod ako. Parang yun yung energy nyo or yung person nyo. Tingnan pa natin. Napapakita. Love reading. Collect. Okay, ayan. So, nakikita ko, kung hindi kayo okay ngayon, magiging okay din lahat. Kailangan nyo lang tanggapin yung isa't isa. At may nakikita akong parang instability na mangyari sa connection nyo. Ayan, gagawa to ng move. Kahit na nahihirapan siya, parang magkakaroon siya ng perseverance na maging maayos kayo. Ganun. Wow. Gagawa siya ng move. Ito pa natin. Ayan no, parang bababaan niya na yung pride niya. Siguro naging ma-pride to kasi sobrang baba ng self-esteem niya. And sa nakita ko na anuhan din yung ego nito kapag siguro hindi kayo nagiging okay. Kasi parang siguro sa inyo, yung iba, nasa sense ko dito na pinafeel nyo na kahit wala ka okay lang ako. So parang doon natapakan yung ego niya. Ayan, so mag-e-effort to, mag-i-invest to sa inyo. Ready na daw siya Ayan maghahanda lang to. So, ayun, wow.
So, intayin nyo na lang. Bago yun yung ano ba to? Yun yung mangyayari. So, tingnan natin. Ano yung current feelings sa'yo ng taong at intention? Current feelings or intention sa'yo yung taong kadil mo? Current feelings. Ano nararamdaman sa'yo? Current feelings. Okay, sa nakikita ko dito, yung nararamdaman niya, nagmamatigas to sa ngayon. Pero, nung una, di ba, nagda-doubt siya. Nakikita ko parang gagawa na to ng move. Pero, dahan-dahan, nakikita ko pag-aaralan niya yung sitwasyon. And, sa nakikita ko, kung siguro nakikinig to ng mga music, hindi ko yung naaalala niya. And, hindi talaga okay yung finances na itong taong to. Ito yung problema niya. Ayan. Kasi, alam mo kanina nag-flip to ng reverse. Gusto ko sana siyang ayoko sana mag-ano ng reverse, pero nafe-feel ko, sabi ng spirit na reverse dapat yan. So, ito yung hangman, di ba? Parang hindi siya sigurado. So, naiisip niya na maging sigurado siya. Though, andun pa yung conflict na dadalawang isip siya, pero pag-aaralan niya, gets niyo yun? Parang sigurado na siya, pero pag-aaralan niya. And sa nakita ko, naalala niya kayo at ginagawa niya tong mga to through music. Or baka musician to or mahilig sa music. Ayan. And sa nakita ko, nag-iintay lang tong taong to. Nag-aantay lang siya kung ano mangyayari sa connection nyo. Ayan. And sa nakita ko, very passionate tong taong to sa'yo. Ayan. Ayan, no, nasasaktan to kasi ending na nangyari sa inyo. Pero may nakita akong success at victory. Wow, nakakatuwa naman. Ayan, so may pag-travel din. Ayan, so baka puntahan ka or magkita kayo. Baka mapag-usapan yung magkita kayo, ganun. So, tingnan pa natin ang nararamdaman sa'yo ng taong to. Nararamdaman natin. Tingnan natin. Anong nafe-feel sa'yo ng taong to? Okay, ayan. So, insecure tong taong to sa'yo. Ayan, baka kaya ayaw niya gumawa ng move. Self-esteem him. Ayan, no? Divine masculine talaga siya. Ayan, so, na-insecure to. Marami itong insecurities kaya siguro hindi din siya makagawa ng move. And pero sa nakikita ko, tinanggap mo tong taong to, nafe-feel niya to. Like kahit ano siya, kung anong meron siya, tanggap mo. And nafe-feel niya na meron kay unfinished business. Ayan, gusto ka nito lang ng taong to. May nararamdaman to sa'yo. Ayan o. Hoping siya sa mga possibilities sa inyo. O baka someone from the past na to or baka ex nyo to or meron someone na tawag dito, umaaligid ang ex. Ayan o, meeting someone new. Dalawang tao talaga yung involved. Tingnan natin, ano dapat mo malaman sa person mo? Ano dapat mo malaman sa person mo? Tingnan natin. Ano dapat mo malaman sa person mo? Open up your heart. So, ito, mag-open up na to sa'yo. And sa nakikita ko na doon niya sa iyo niya naramdaman yung totoong pagmamahal. Yung natanggap mo talaga siya kung sino siya, ganun. So, mag-open up to sa'yo. Mag-message to, ganyan. Ano dapat mo malaman sa mo? See? Oh my God. Paulit-ulit. Ayan. So, may nagsasabotage sa connection nyo. May third party talaga. Hindi ko alam kung ikaw na may bagong tao or siya na may someone from the past or maraming option. May sumasabotahe talaga.
Baka ito yung aaminin niya sa'yo. Tingnan pa natin. Ano dapat malaman sa person mo? Honeymoon. Ayan. So, siguro yun yung sasabihin niya. At sa nakikita ko, or baka sabihin niya na ikakasal na siya. Oh my God, wag naman sana. Pero yun yung pinapakita ko, yung mag-sugarcoat. So, ayan. May pag-travel din talaga. Baka Cancer, Pisces, and Scorpio to. Pero nasa iyo pa rin yung swerte. So, kahit nasasaktan ka ngayon, papabor sa'yo si universe. So, huwag ka nang mag-alala, okay? So, tingnan pa natin ano ang possible outcome ng connection nyo. Sorry guys, maingay yung maso. Tingnan natin ano ang possible outcome ng connection nyo. Possible outcome ng love reading ng collective. Possible outcome ng oops. Ano ang possible outcome? Oops. Ayan. Oh my God. New beginning. May transformation. Possible outcome sa connection niyo. Ooh. Okay. Possible. Oops. Possible outcome sa connection mo. Ayan. Oops. Okay, so nakikita ko dito, may new beginning, may transformation na mangyayari sa inyo. Pero ikaw to, magiging matalino ka na. Magpo-focus ka na sa finances mo. Kasi parang magiging cold ka sa kanya eh. And magtataka siya. And may hirapan tong taong to. Kasi aabot sa point na parang napagod ka na din. Ganun. So, masasaktan to. Pero sa nakikita ko, may transformation na mangyayari. Ikaw, parang mag-move on ka, mag-walk away ka sa sitwasyon na to. Parang malalaman mo yung worth mo eh. Parang hindi mo na sa tatapusin, parang move forward ka na. May completion na mangyayari sa connection nyo. Pero mag-o-offer tong taong to. Hello, tingnan nyo. Mag-o-offer tong taong to, pero hindi agad-agad. Pero yung pag-offer nito, grabe, matutuwa ka. Nakikita ko na puro siya ng pagmamahal, ng hope. Ayan oh my God, may pag-travel, tsaka communication. Pero ikaw, marami kang options, marami nagkakagusto sa'yo. Oh my God, ayan. Hala, grabe naman. Ayan, so tingnan pa natin. Ano ang message sa'yo anong gusto sabihin sa'yo ng person mo? 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 See, I want to tell you how I feel. Ayan, oh. Siguro hindi na ito makatulog. I'm afraid to contact you. Ayan, gusto niya sabihin sa'yo kung ano nararamdaman niya. Yung totoo. Pero natatakot siyang mag-message sa'yo or kontakin ka kasi baka i-reject mo siya. At ayaw niya mangyari yun. Ayaw niya nare-reject siya kasi natatabakan niya yung ego niya. Ayan, I wonder if you are happy without me. Siguro nakikita niya na masaya ka na talaga or nagwa-wonder siya kung namatay yung ilaw. Kung masaya ka pag wala siya. Ayan. So, ayan yung message niya. So, tingnan pa natin. Anong message sa inyo ni Universe? Anong gusto sabihin sa inyo ni Universe? Anong gusto sabihin ni Universe sa mga collective? Oops. There is a rapid movement. O yan o, may mangyayari talaga, mabibigla ka. Parang mabilisan. Parang hindi mo ina-expect. Baka mag-message siya sa'yo. This situation will result in bad karma. So, nasa-sense ko dito, kung napaiyak ka man niya, nasaktan ka man niya, siya yung makakarma, hindi ikaw. Ayan. Your intentions are not clear. So, siguraduhin mong yung intentions mo ay clear din. Tingnan pa natin. Ano gusto sabihin sa inyo, Universe? Gusto sabihin sa inyo, Universe? You need to stay positive and optimistic. So, ayan. So, maging positive ka lang. Huwag ka mag-dwell
for me, huwag ka mag-dwell sa mga bagay na hindi mo kayang makontrol. So, maging positive ka lang, stay optimistic. I mean, it sounds cliche, pero isipin mo, lahat na nangyari ay may dahilan. Pero, kung magiging positive ka at optimistic, yun din ang bibigay sa ni universe. Okay? So, tingnan natin advice for you, the universe. Advice ni universe for you. Tingnan natin. Advice ni universe pa. Ayan. You can always rewrite the story. So, ayan, pwede ka daw magsimula ulit. Hindi dahil ganyan na nangyayari sa buhay mo, ganyan na habang buhay. So, you can rewrite your fate, your story. Alam mo yun, hindi habang buhay na parang ang daming kontrabida at masama yung nangyayari sa'yo. It depends on you. Ayan take control of your own narrative. Ikaw pa rin ang makakakontrol sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo. Huwag kang magdwell sa ibang tao, okay? So, ayan, isip kayo ng question. Tingnan natin anong salugot ni universe. Isip ko yung question din natin ang sagot ng universe. Ayan. So, choose a new direction. So, kung may ibang option ka daw, yun daw yung piliin mo. At sa bago ka na daw, huwag ka na daw sa luma. Ayan. Improving health. So, ingatan yung mga health ninyo, yung iba dyan. Okay? Ayun lang guys. Maraming salamat po.